Magandang umaga mga mamshis, mga beshes, mga ladies in red, mga tinutan at saka bata, mga samtol and dark guys yan, mga LGBTQI. Andito naman tayo sa divination talk natin at ito ay in celebration sa ano ni Mary Magdalene, sa date ng ano niya, yung pagiging considered na ano siya, na first disciple at saka saint, July 22. Mali yata ng sulat ko. So, yung nasabi ko na po, yung audience natin is, ito po, kayo po mga handsome, tall, and dark na guys yan. At, yung educational level po natin is, ano po, pang-elementary na po. Hindi na po pang high school. So, disclaimer lang po, wala po tayong mga professional service dito, mga legal, psychological, medical, at saka iba pa. At saka yung mga doctrinal po. Kung Christianity lang po, kasali po ito. Pero pag medyo doctrine, denominational na po, hindi na po, hindi na po tayo dyan. Kasi, ano po, ayaw po nating pagkipag-compete sa iba, magparami ng members, or magpatay ng bagong religion, wala po tayo dyan. So ngayon, ang tema po natin is tungkol sa prayer ni Master Christ na tungkol sa forgiveness po, na sinabi niya na forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Kailangan po, bago tayo magpatawad ng Godhead, marunong tayo magpatawad. Tandaan po natin, kasi medyo makakalimutin yung iba sa atin, pag may bagay po o sino man na tao na gusto mong balatan o i-barbecue ng buhay na hindi mo mapatawad, ano po, yung prayers mo po, kahit anong prayers pa yan, o baka akala mo pure yung prayer mo, na-cancel po yan, canceled, deleted po yan, hindi po, ano, kasi yung forgiveness po, o pagiging bukas, hindi pwede yung sarado ka, oo, hindi po pwede mangyaring, ano, ma-accept, para kang, ano, outcast yung labas mo yan, para kang squatter kung sa mga ano pa. So, yung topic po natin is continuation po ng parable of the lost sheep. So, andito po tayo last time sa binasa natin tungkol kay John po, na sinabi na in the same way, the Father knows me and I know the Father. I put the sheep before myself, sacrificing myself on behalf of the sheep. Okay. So, last time, sinabi ako na pag yung isang tao, pag nalaman mo na may mali po siyang ginawa, may mali, yung talang nakita mong may yung parang alam mo naman, may mga kapintasan sa ugali, malamang ganun, matuto po tayo sa lesson na parable na binigay sa atin nung time ni Moses po. Yung Israelites po, halos abot sa langit na po yung hingi nila ng tulong sa Godhead po, na i-free sila sa suffering nila. Ganon po yung mga taong may victim mentality po. Nagsasuffer po yan sila, may mga addictions. Hingi sila sa Godhead ng tulong po, na hanggang langit, na pwede palang i-trade off nila halos lahat ng bagay sa buhay nila. Pero yung lesson po ng Exodus is instead na 11 days lang, or instead na kung i-compare natin sa life ni Master Christ, 40 days, inabot po sila ng 40 years po. Bakit po? Kasi yung mga taong nagkaroon ng victim mentality po, napakatagal po nilang mag-learn ng mali nila. Kahit na alam nila, alam mo yung may kasalanan ka, hindi mo ma-admit sa isang tao na nagkamali ka. Ganun po yan. Kasi dahil sa kapal ng ego yan, or false ego. Alam mo yung gusto mong ilabas na ikaw yung tama kahit na may mali ka. So, ang sinabi dito is, matuto po tayo. Hindi po natin pwedeng baguhin yung Kung medyo mo talaga, pwede namang at an instant, na ma-change ka, pero parang medyo malabo kasi yung ganun. May nangyayaring ganun, pero mga saddos lang po. Nga katulad ni Master Christ na pwedeng gumawa niya. Kasi Master Christ dumaan siya ng 40 days. May test siya. Actually, lahat ng test napasa ni Master Christ. 3 yung popular na test.
Okay. Yung isa is napakatindi po. Yung fourth na test niya po. Master game at saka mating game po yan. So ngayon, ang nangyari dito is dahil sa sobrang, alam mo naman, medyo matigas yung ulo, una pang lalambot yung pader pag inuntog mo yung ulo, alam mo may amor proprio, alam mo yung pride. So ngayon, pag 30 years yung edad mo, medyo nagkamali ka, at saka mo na lang ma-realize yan na talagang nagkamali ka, naka-decide ka na nagkamali ka. So, kung 30 years old ka, ibig sabihin, 70 years old ka pa mag-start mag-change. For example, ang edad mo is 8 years old. So, dagdagan mo lang yan ng 40 years. So, ibig sabihin, 48 years old ka, ma-realize mo na talagang nagkamali ka. At saka mag-decide ka na baguhin yung kamalian. After that, kailangan mo pa ng another 20 years. So, ang mangyari is 78 years old ka na, saka mo ma-change yung habit mo. Kaya nga, yun yung reason bakit yung society natin napaka-stable. Parang hindi madali siya matinag, matagal siyang baguhin, is because napakahaba po ng time na ma-realize isang tao na parang ganito yan, politika. Alam na mga tao, walang kwenta yung politikong ito. Pero, ma-realize natin na bakit paulit-ulit, pabalik-balik yung mga tao. Ganon yung stability kasi 40 years yun. Kaya nga may mga political dynasty kasi napakabagal po mag-realize ang isang tao ng mali niya. So ngayon, kung may kilala kayo dyan, na talagang baluktot yung mode of thinking niya. After 40 years pa po niya ma-realize na baluktot yan. Tapos, after 40 years, saka siya mag-start, mag-change. Kaya nga yung nangyari sa Exodus po, pag-exit nila sa Egypt, namatay muna yung mga taong humingi ng tulong sa Godhead at ginaid ni Moses. Tapos yung mga anak nila yung nakapasok sa Promised Land. Pero ano yung naging consequence? Si Moses po hindi nakapasok sa Promised Land. Ganon minsan yung nangyayari. So, kung may spiritual master ka, may isang sadhu na gag-guide sa'yo, katulad ni Master Christ, madaan mo na siya sa terrible na suffering. Imaginein mo, prophet, hindi nakapasok sa Promised Land. Para mo na rin siyang tinanggalan ng karapatan na pumasok sa Garden of Eden. Si Master Christ, 3 years lang siya nag-ministry, pinako nila siya. Ganun katindi yung ugali ng tao. So, maging patient po tayo, magiging forgiving po, kasi yung tao po, mabagal po yan. Hindi yan bobo, mabagal lang talaga. Alam mo yung paragang, hindi ka pagong para kang snail, sobrang bagal mo, snail mail. Hindi email, snail mail. So, ganun po yung mga tao. So, intindihin nyo na lang, kahit pretty face pa yan, cute pa yan, ang bagal po niyan. Kahit matalino yan, ang bagal niyan. Yung mabibilis lang talaga mag-change, yung mga nag-decide na talaga. At saka yung nag-start ng maaga pa. Kaya nga yung mga sadhu, nag-a-appear sila, maagang-maaga pa, at saka ng mga early years ng life nila, lumalabas yung pagiging sadhu talaga nila. Kasi napakatagal po. Kahit yung ibang mga sadhu, dumaan ang suffering yan. Imaginein mo, may isa kang sadhu na inaccept, katulad ni Master Christ. Tapos, tutulungan ka niya. Ang magiging consequence, it's either minsan yung iba dyan, mag-suffer sila. Yung iba dyan na mamatay nga na may sakit. Nag-pass away sila, may sakit. May cancer. Minsan dyan, patay talaga yung iba. Ganon. May suffering sila. Baka may pilay sa katawan bago sila mamatay dahil sa katarantaduhan ng mga taong gusto daw nila mag-guide sila ng isang sadhu katulad ni Master Christ, pero ayaw naman lang magbago. Kaya nga yung history ng Christianity, kahit na Islam or kung anong practice yan, Vedic culture, punong-puno ng mga seryosong tarantado yan. Alam mo yung kung pakinggan mo lang sila, parang bababa yung langit sa lupa.
Pero pag tiningnan mo yung pinagagawa nila, kikilabutan si Satanas sa kanila. Nakakatakot nga. Nakakamangha nga eh. Yan ang tawag dyan. So ngayon, ang sinabi rito, na yung sado po, katulad ni Master Christ, i-sacrifice niya, kilala siya ng Father niya, kilala ng Godhead, yung mga sado na pinapadala niya. Isa-sacrifice na yung buhay nila sa mga seryoso talaga, yung lost sheep, yung mga baguhan talaga. Kasi yung mga baguhan, kaya nga lost sheep yung tinatawag kasi maliit pa. Pag matanda ka na po, nag-take up ka ng spiritual practice mo, 40 years ka pa po magbabago. Kung 50 years old ka na, di ibig sabihin 90 years old ka mag-start ng practice mo. Yung 40 years yan, for self-discovery pa yan, na matigas yung ulo mo. Alam mo yung pag inuntog mo sa pader, una pang lalambot yung pader, sa ulo nila. Ganon yung mga ganong klaseng tao. Kahit anong talino po. Kasi yun yung isang reason bakit napaka-stable ng mundo natin. Na don't rock the boat, sabi nila. Huwag niyong baguhin yung direksyon. Kaya ngayon tinitake advantage yung mga opportunistic na tao, mga religious leaders, mga political leaders, na opportunistic, hindi sila magbabago. Huwag mong baguhin kasi easy yung kaya nga easy life. Kaya nga sinasabi ng mga taong mga sado, huwag ka sanang, katulad ni Paul, huwag kang mag-conform sa buhay ng mundo, pero hindi talaga magawa-gawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yan ang sabi nila. Kasi stable. Yun yung lower brain ang tawag nila doon. So, ibig sabihin, mabababa yung kahit na 300 pa yung IQ mo, mahirap magbago. Kaya nga sabi ni Robert Greene, act like a normal person. Kahit anong talino mo. Kasi yun yung nature natin. Ayaw natin baguhin. Alam mo, sige, forgive kita. Basta, papaluin muna kita. Alam mo yung ganon. Okay. So, balik tayo sa natin. Yan yung sinasabi ko. Bakit ganun katagal? Kasi, yun yung pattern ng mundo natin. So, kung ayaw nyo maniwala, itry nyo lang po sa kakilanlan nyo. Obserbahan nyo. Kaya nga, ma-recognize mo agad yung tao. Kasi yung pattern o behavior niya, ang tagal pong baguhin yan. Kasi kung mabilis po yung isang tao mag-change yung pattern ng behavior, hindi mo na siya ma-recognize actually agad-agad. Kaya nga, ang daling mahuli yung mga criminals, ang daling mahuli yung mga tao, kasi yung pattern ng behavior nila, matagal po yung baguhin. Yung mga spy lang talaga yung napakahirap kasi tinrain talaga sila magbago-bago yung anyo, yung kilos, yung habit, yung Pero kadalasan sa atin po ay matagal po. Alam mo yung sanay kang hindi maligo sa isang taon for 40 years, ilang beses ka lang naliligo. Ganun po yan. Alam mo yung bastos yung bunganga mo. Ang tagal pong baguhin yan. Obserbahan nyo lang po yung mga taong ganun. Alam mo yung may mga nasty habit yung mga ibang tao. Yung pag nagsalita sila, dumudura agad kahit saan lang. Ang tagal pong baguhin yan. Ganun talaga yung mga taong ganyan. Alam mo yung katarantaduhan. Kasi ganun naman talaga. Kasi kung walang ganyan, baka maging unstable din yung society natin. Ang disadvantage niyan, nauuto tayo ng ibang tao kasi sanay tayo sa don't rock the boat. Pero hindi po yan. Kaya nga sabi ni Master Christ, my kingdom is not of this world. Kasi ang world na to, walang pagbabago. Okay. So ngayon, balik tayo sa ang sinabi rito ni Master Christ sa John, may iba pang sheep po. So, ibig sabihin, although na Christianity yung pinag-uusapan dito, may mga iba pa pong tao na susunod kay Master Christ. Kaya nga may kasabihan sa sa Islam, na babalik si Master Christ, mag-lead ng mga Muslims po. Siya yung mag-lead ng prayer. So, ganun po yan. May iba pang sheep sa ibang culture din po. Ganun po yan. Kahit na pwede culture po, i-recognize nila si Master Christ. Ganon po yan. Kasi si Master Christ po, yung essence ng teaching niya po,
is agape or perfect love. Ganon po yan yung mga sado. Kaya yung mga sado, paiba-iba yan, pang mix-mix. So ngayon, balik tayo rito sa kaya nga sinabi ni Master Christ, that is why the Father loves me, because I freely lay down my life, and so I am free to take it up again. Akala ng iba, nagpakamatay talaga si Master Christ, na yung gusto niya magpakamatay. Hindi po. Ibig sabihin, yung life na to, free ko ibibigay yung buhay ko. Ano yung buhay talaga? Ang buhay at pagmamahal, hindi po ma-separate yan. So, kung free mong ibinibigay, totoo talaga yung agape or perfect love, freely mababalik sa'yo. Kaya nga hindi bumabalik. Yung iba, nakipagrelasyon sila, 50 times na sila nakapagrelasyon sa buong buhay nila, mahigit pa. Hindi nila ma-experience yung agape or perfect love dahil hindi agape yung binibigay nila, benefits yung binibigay nila. Flat tire, sige mag-trade off tayo. Ito flat tire ko, pahiram ng flat tire mo, walang papuntahan yung ganon. Hindi yun nakuha ng iba. Pero ganon naman talaga, dahil nga, sabi ko, 40 years pa sila mag-learn. So, ibig sabihin, kahit pabayaan mo yan, wala pa rin mangyayari dyan. Hindi pa rin mag-change yan, baka mapatay mo lang yan pag pinilit mong magbago. Okay? So, ngayon, free ka magbigay ng agape or perfect love. Free yun. I am free to take it up again. Ganon yung ibig sabihin. Hindi iyon mag-suicide siya. Hindi po suicidal si Master Christ. Yung binibigay niya po is agape or perfect love. Lahat ng mga sado po, katulad ni Master Christ, perfect love po yung binibigay nila. Kaya nga free binibigay, free niya makukuha. Hindi mo po makontrol yung agape or perfect love. Walang nagkumokontrol kasi Godhead yan. Hindi mo ma-force yan. Akala ng iba, pwede mong i-pornography yung pagmamahal. Hindi po. Wala pong material na kapalit yan. Free ibibigay, free mo makukuha. Kaya nga hindi nakukuha ng iba, nafo-frustrate sila, mag-suicide na lang yung iba na hindi nila experience yung agape perfect love. Dahil wala silang ganun, wala silang guidance ng sadhu or mga tinatawag nating mga katulad ni Master Christ, Guru Acharya, mga mystic mentor, prophet at saka messenger po. So ngayon, punta tayo dito sa kabila. So, eto, pandagdag po. Ang sinabi niya rito, no one takes it from me. I lay it down of my own free will. I have the right to lay it down. I also have the right to take it up again. I received this authority personally from my Father. Yung agape po, nagaling sa Godhead po, binibigay sa isang sadhu, free niya ibigay, free yung babalik sa kanya. Ganon po yung power ng agape. Yung iba, bibigay sila ng flat tire, akala nila makukuha nilang agape, malabo po yan. Ma-realize na lang yan after 40 years po. Tandaan nyo po yan, after 40 years mo ma-realize. Para kang palaka, palundag-lundag sa iba't ibang relationship, ibang-ibang connection, pero wala kang mapapala dyan. Dahil hindi mo naintindihan na agape lang po yung ways at saka yung means, yung end, at saka yung purpose. Ganun po yan. So, galing din ang authority sa perfect love. Yung ibibigay din is a perfect love. At yung ma-receive mo is perfect love din. Ganun po yan. Pero yung ibang tao, hindi nakakaintindi po. Akala nila, magagamitan mo ng psychology na 3 steps advance, Hindi mo po pwedeng kontrolin yung agape or perfect love. Siya lang po yung kumukontrol sa inyo. Okay. So, eto, sinabi ko na yung isa, yung tungkol sa bishop. Ngayon, ang sinabi rito sa Ezekiel, kalat-kalat po yung mga sheep na ito sa buong mundo. Walang totoo talagang sadhu na concern sa kanila. That is why kalat-kalat sila hanggang ngayon. So ngayon, ang mangyayari dyan,
great blessing na lang po ng mercy na isang sado na mapuntahan ka, mapadaan siya sa daan mo. Ang mga tao po na dinaanan ng isang sado na hindi po nila na-take advantage yung presence ng sado, pasensya na po kayo. Baka sa next life na lang po kayo. Imagine niyo 60 years old na po kayo na na-realize nyo may mali pala. After 40 years, mga 100 years na po. Buti sana kung aabot ka ng 100 years. Kailangan mo pa ng 20 years. So, tamang-tama lang mamamatay ka ng 120 years old ka, 20 years, i-prepare mo. Kasi pwede mo namang pag-aralan niya ng maayos, pero dahil sanay ka sa, sige lang, yun sabi nila patagalin mo ng patagalin. Pag may nangyari sa'yo hindi maganda, baka tatagal ka rin sa next life. So ngayon, ang papel po ng isang sado, according sa Ezekiel din, is i-ano kanya, kahit po nasa darkest moment ka, sa dark night ang tawag dito. Yung tao pong halos magpakamatay na po, parang problemado sa buhay, night po yung tawag niya. Yung situation nila, ang dark night po, sobrang tindi po. Sila yung mga taong mag-suicide. Sila yung mga taong wala ng direction, parang robot na lang sila. Parang work yata ni Nietzsche na parang ganon yung idea. Pero dahil sa sado po, hahatakin ka niya po, ibalik ka niya. Kukunin ka niya sa dark night mo. Yung mga tao pong hindi pa dumaan sa dark night, hindi niya po alam kung ano katindi yung dark night. At saka yung mga taong naka-experience sa dark night po, napakahirap po. Kasi magiging victim mentality po. Ang hirap umalis sa dark night po. Na parang sinabi mo, bakit ako maniniwala sa iyo? Yun yung mangyayari dyan. Bakit kita paniniwalaan? Hindi ka naman si God. At kung may God, bakit pinabayaan niya ako? Ano yung maging mentality ng mga taong? Pero ito yung sinabi sa Luke po. Fear not, little flock. It's your Father's great happiness to give you the kingdom. Ito yung purpose ng mga sado po. Ibigay nila sa iyo yung agape or perfect love para bumalik ka sa Garden of Eden or Lover's Paradise. Kaya ito yung tinatabag na evangel. Sinabi actually ni Master Christ yung susi ng evangel na ito, pero hindi nakuha ng iba. Pero later na lang natin pag-usapan. Yung susi ng evangel talaga. Good news. Akala nila ng good news is magbratatat ka dyan, magparot ka dyan, mag-recite ka ng verses. Hindi po. Iba po yung point ng good news po. Kaya nga kung hindi mo makukuha, pag hindi ka nabigyan ng butil ng sado, katulad ni Master Christ, ng agape or perfect love. Kasi yan lang yung time na mabuksan yung third eye mo. Pero kung wala ka niyan, hindi mo makuha yung ibig sabihin ng evangelion, or good news. Pero sige lang po, may 40 years pa naman po. Sige, mag-antay lang kayo ng 40 years. Mag-enjoy lang muna kayo sa buhay, pabanjing-banjing lang. Alam mo yung ganun. Pag enjoy ka lang muna dyan. Pag dumating na yung 40 years, saka ka mag-start. So, pag matanda ka na, wag mo nang asahan. The Lord delight on those who fear Him and those that hope in His mercy. Sabi sa Psalms. So, maligayang Diyos sa mga taong naintindihan na nila na agape lang po. Ang fear God, ibig sabihin, binibigyan nyo ng honor. Ano yung binibigyan yung honor? Agape po, perfect love. Hindi po tayo nagbibigay ng honor sa anything sa mundong ito. Kasi yung honor lang is andoon lang po sa agape, perfect love. Kasi yung Godhead mismo, yung perfect love. Kaya nga sa Vedic literature, yung pinaka-secret dyan is pure bhakti po. Wala pong crutches yan. May mga certain religious activities na ginagawa. Pero hindi po yan. Kung basahin nyo po yung story ni Master Christ at ni Krishna po sa Vedas po, wala po ibang silang ginagawa. Pure love lang po. So, ano yung silbi ng worship mo? Wala po. Ano yung silbi po ng mga prayers nyo? Wala po. Kasi hindi nila ginagawa yan. Magiging mas sidetrack ka. Akala mo yung rules and regulation na katulad sa nangyari kay Master Christ sa ginawa ng mga Pharisees at saka Sadducees, akala mo yun yung way. Hindi po. Wala pong rules and regulation doon.
pure love lang po. Kaya kung hindi kayo naka-receive ng agape or perfect love, hindi niyo po maintindihan itong kwento tungkol sa parables. Kasi ang parables, para lang po sa mga may agape or perfect love o bukas yung third eye nila. Wala po pwede magbukas ng third eye po. Sado lang po katulad ni Master Christ. So, ito, hanggang dito na lang po muna tayo. Paiksian po natin. I hope so may napulot kayo. At dagdagan na lang po natin sa susunod. Salamat po sa time nyo, mga shibesius ladies na rin, tumatandit sa kabata, mga handsome tall and dark na guys dyan, mga maitim, mga mapuputi at magaling mag-dribble at saka mag-shoot at mga LGBTQIA+. Thank you po. Hanggang sa susunod po. Bye-bye.